tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan ang ating tinututukan sa oras na to. Muling yanig ng malalakas na pagsabog ang Gaza Strip matapos maglunsad ang militar ng Israel ng sunod-sunod na marahas na pag-atake. Naganap ang hakbang na ito ilang oras lamang matapos i-anunsyo ni dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ang isang kontrobersyal na plano para sa ganap na pagdidisarma sa grupong Hamas. Agad itong nagdulot ng matinding tensyon sa buong rehiyon. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa mga opisyal ng kalusugan sa Palestina na kinumpirma ng iba't ibang lokal na media, hindi bababa sa isang tao ang kumpirmadong nasawi habang marami pang iba ang nasugatan sa mga pag-ataking naganap nitong Hulyo 31. Agad na isinugod ang mga biktima sa mga natitirang ospital sa Gaza na kasalukuyan ding nahaharap sa matinding kakulangan ng supply, gamot at kuryenteng kinakailangan upang magamot ang mga sugatan. Bago ang naturang pag-atake, naabot ang isang kasunduan noong gabi ng Hulyo 30 matapos ang masinsinang negosasyong pinangunahan ng Egypt, Qatar, Turkey at Estados Unidos sa ilalim ng pangangasiwa ng Binuong Konseho para sa Kapayapaan. Layunin ng diplomatikong hakbang na ito na wakasan ang mahabang serye ng madudugong labanan na sumira sa buhay ng libu-libong sibilyan sa magkabilang panig at magdala ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Pinuri naman ni dating Pangulong Donald Trump ang naturang kasunduan at tinawag itong isang napakalaking hakbang patungo sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Ayon sa kanyang opisyal na pahayag, ang kasunduang ito ay isang napakahalagang yugto sa kanyang 20 puntong plano na naglalayong ayusin ang pamamahala at ibalik ang katatagan sa buong Gaza Strip na matagal nang dumaranas ng digmaan at pagkawasak. Ang 20 puntong plano ni Trump ay naglalaman ng malalaking pagbabago sa seguridad at ekonomiya ng Gaza. Kabilang sa mga pangunahing bahagi nito ang pagtatatag ng isang bagong pamahalaang sibil at ang unti-unting pagbuwag sa kakayahang militar ng Hamas. Gayunman, agad na nakaharap ang planong ito sa matinding pagtutol mula sa ilang leader na kasangkot sa matagal ng labanan sa gitnang silangan. Hindi nagtagal matapos ang anunsyo, tahasang tinanggihan ng ministro ng Pambansang Seguridad ng Israel na si Itamar Ben-Gvir ang burador ng kasunduan. Inilarawan niya ito bilang isang panukalang hindi kailanman magiging katanggap-tanggap para sa panig ng Israel. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya ang anumang kompromiso sa usapin ng seguridad ay maglalagay lamang sa buhay ng kanilang mga mamamayan sa mas malaking panganib mula sa banta ng terorismo. Sa pamamagitan ng kanyang opisyal na Telegram channel, mariing ipinahayag ni Ben-Gvir na dapat ipagpatuloy ng militar ng Israel ang mga operasyong naglalayong patayin ang mga itinuturing niyang terorista ng Hamas sa Gaza. Para sa kanya, ang tanging paraan upang matiyak ang kaligtasan ng buong Israel ay ang ganap na pagdurog sa pamunuan at puwersa ng naturang armadong grupo nang walang anumang pag-aalinlangan o pagkaantala. Bukod dito, isinulong din ni Ben-Gvir ang kontrobersyal na ideya ng paghikayat sa malawakang paglikas o pandarayuhan ng mga residenteng Palestino palabas ng Gaza Strip. Agad na umani ng matinding pagkondena ang mungkahing ito mula sa mga pandaigdigang organisasyon para sa karapatang pantao. Nagbabala ang mga ito na ang ganitong uri ng patakaran ay maaaring humantong sa mas malubhang krisis na mga lumikas na mamamayan sa buong rehiyon. Samantala, pinanindigan naman ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang posisyon ng kanyang pamahalaan. Tiniyak niyang mananatili ang mga puwersang militar ng Israel sa mga itinalagang sonang panseguridad sa loob ng Gaza hanggat kinakailangan. Ipinakikita ng pahayag na ito na walang balak ang kasalukuyang administrasyon na madaliin ang pag-atras ng kanilang hukbo mula sa rehiyon. Sa panig naman ng Hamas, naglabas din ang grupo ng isang matigas na tugon laban sa plano. Binigyan din ito na walang magaganap na pagdidisarma o pagsuko ng kanilang mga armas hanggat nananatili ang mga sundalong Israeli sa loob ng Gaza. Ayon sa grupo, ang pagtataglay ng armas ang tanging paraan upang maipagtanggol nito ang kanilang teritoryo at mga mamamayan laban sa patuloy na agresyon at pananakop ng Israel. Ipinaliwanag pa ng Hamas na ang anumang seryosong talakayan tungkol sa pagsuko ng kanilang mabibigat na armas ay nakasalalay sa ilang mahigpit na kondisyon. Kabilang dito ang ganap na pagpapatigil sa lahat ng operasyong militar ng Israel, ang buong pag-atras ng mga tropa mula sa Gaza, ang pagsisimula ng rehabilitasyon at muling pagtatayo, at ang pagkakaroon ng mga pandaigdigang garantiya para sa pagtatatag ng isang malayang estado ng Palestina sa hinaharap.
Ayon naman sa ulat ng ahensiyang AFP, batay sa mga panloob na mapagkukunan ng Hamas, may plano ng itatag ang Pambansang Komite para sa Pamamahala ng Gaza o NCAG. Ang komiteng ito nabubuin sa ilalim ng pangangasiwa ng Konseho para sa Kapayapaan ang nakatakdang maging nag-iisang opisyal na katawan na mamamahala sa mga usaping sibil at mangangasiwa sa lahat ng armas na isusuko ng Hamas upang maiwasan ang muling pagsiklab ng digmaan. Sa ilalim ng iminumungkahing estruktura, ang NCAG ang magsisilbing pangunahing tagapangasiwa ng kapayapaan at seguridad sa loob ng Gaza. Ang lahat ng armas na isusuko ng mga armadong grupo ay ilalagay sa ilalim ng mahigpit na kontrol ng komiteng ito upang matiyak na hindi na magagamit ang mga ito sa mga susunod na labanan. Gayunman, marami ang nagdududa sa kakayahan at kredibilidad ng komite na maisakatuparan ang napakahirap na misyong ito. Batay sa inilabas na balangkas para sa kapayapaan, naharap din ng Israel sa malaking hamon dahil kailangan nitong tuparin ng walang pagkaantala ang mga natitira nitong obligasyon sa ilalim ng kasunduan sa tigil putukan noong Oktubre ng taong 2025. Pangunahin sa mga ito ang ganap at permanenteng pagtigil sa lahat ng uri ng operasyong militar at ang pagbubukas ng mga daanan para sa makataong tulong. Bilang kapalit o obligahin ng Hamas at iba pang armadong pangkat sa Gaza na ilipat ang lahat ng kanilang tungkulin sa pamamahalang sibil at pambansang seguridad sa pamumuno ng NCAG. Nakikita ng mga eksperto ang hakbang na ito bilang isang mahalagang transisyon upang mailipat ang kapangyarihan mula sa isang armadong pangkat patungo sa isang kinikilalang institusyong sibil na susuportahan ng pandaigdigang komunidad. Pagkatapos ng transisyong ito, ang mga mabibigat na armas at lahat ng infrastrukturang militar ay unti-unting bubuwagin sa ilalim ng pangangasiwa ng komite. Kasabay nito, sisimulan na rin ng mga tropang Israeli ang kanilang unti-unting pag-atras mula sa mga teritoryo ng Gaza. Pinalak na isagawa ang prosesong ito sa pamamagitan ng ilang maingat na yugto upang maiwasan ang anumang puwang sa seguridad sa rehiyon. Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang na ito, nananatiling napakalaki at patuloy na lumalala ang pinsalang dulot ng digmaan. Ayon sa pinakahuling datos mula sa mga awtoridad sa kalusugan ng Gaza, hindi bababa sa 73,340 Palestino na ang nasawi mula ng simula ng militar ng Israel ang opensiba bilang tugon sa pag-atake ng Hamas noong Oktubre ng taong 2023. Bukod sa libu-libong nasawi, mahigit 174,000 katao naman ang nagtamo ng matitinding sugat at permanenteng kapansanan. Halos ganap nang nawasak ang infrastruktura ng Gaza, dahilan upang maiwan ang milyon-milyong mamamayan na walang sapat na tirahan, malinis na tubig, pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Inilalarawan ng United Nations ang kalagayang makatao sa rehiyon bilang isang napakalaking sakunang walang katulad. Ang patuloy na pag-atake ng Israel sa kabila ng anunsyo tungkol sa kapayapaan ay nagpapakita ng malalim na agwat sa pagitan ng mga diplomatikong pagsisikap at ng tunay na kalagayan sa larangan ng digmaan. Habang patuloy na pinagtatalunan ng mga pinuno ng daigdig ang mga tuntunin ng kasunduan, ang mga ordinaryong mamamayan sa Gaza ang patuloy na nagbabayad ng pinakamataas na halaga sa pamamagitan ng kanilang sariling buhay. Sa ngayon, nananatiling malabo kung kailan talaga makakamit ang tunay na kapayapaan sa rehiyon habang patuloy na nagpapakita ang magkabilang panig ng kawalan ng tiwala sa isa't isa. Patuloy naming babantayan at ihahatid ang mga susunod na mahahalagang kaganapan sa gitnang silangan. Isang madulang pangyayari ang muntik ng yumanig sa hukbo ng Ukraine matapos makaligtas sa tangkang pagpaslang si Commander Ihor Obolensky ng 2nd Corps. Ayon sa ulat, tinangka siyang barilin ng salarin mula sa likuran, ngunit nagbara ang baril sa mismong sandali ng pagkalabit sa gatilyo. Ang pambihirang pagkakataong ito ang nagligtas sa mataas na opisyal ng militar mula sa halos tiyak na kamatayan sa gitna ng lumalalang panganib sa bansa. Kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang insidente sa isang pahayag. Ayon sa pinuno, na aresto na ang salarin at ang kasabwat nito sa isang mabilis na operasyon ng mga otoridad. Binigyang diin ni Zelensky ang kahalagahan ni Colonel Ihor Obolensky na namumuno sa tanyag na 2nd Kartia Corps sa ilalim ng National Guard ng bansa at kasalukuyang nakikipaglaban ng buong tapang sa isa sa mga pinakamapanganib na bahagi ng digmaan. Para kay Obolensky, ang tangkang pagpatay ay hindi tanda ng kahinaan kundi patunay ng tagumpay ng kanyang unit sa larangan ng digmaan. Sinabi niya na ang desperadong hakbang na ito ng kaaway ay nagpapakita ng matinding takot nito sa puwersa ng Ukraine.
Idinagdag pa niya na magiging mas mabigat ang kanilang susunod na pagganti upang lalo pang panghinaan ng loob ang mga mananakop na nagtatangkang sirain ang kanilang soberanya at kalayaan. Detalyadong iniulat ng pahayagang Ukrainska Pravda ang pagkakakilanlan ng suspek batay sa impormasyon mula sa mga pinagkukunan nito sa pamahalaan. Isang 69 na taong gulang na lalaki ang dinakip ng mga operatiba malapit sa isang barberya sa lungsod ng Kharkiv. Dahil sa mabilis na pagkilos ng mga lokal na otoridad, agad na na-corner ang suspek bago pa man siya makagawa ng iba pang mapaminsalang hakbang. Sa masusing investigasyon ng Ukraine, lumalabas na may mas malaking puwersang nasa likod ng operasyong ito. Naniniwala ang pamahalaan na ang suspect ay hinikayat ng mga ahente ng paniktik ng Russia na nagpanggap bilang mga opisyal ng Security Service of Ukraine o SBU. Gumamit umano ang mga ahenteng Ruso ng panlilinlang upang kumbinsihin ang matanda na isagawa ang mapanganib na misyong ito laban sa sarili niyang bansa at mga kababayan. Upang matiyak na susunod ang suspek, gumamit ang mga ahente ng teknolohiyang artipisyal na intelihensiya. Nagpadala sila ng mga huwad na larawan na nagpapakitang nakatayo si Obolensky sa harap ng Kremlin at napalilibutan ng mga simbolo ng Russia. Dahil sa manipulasyong ito, naniwala ang suspek na si Obolensky ay isang taksil sa bayan na nagbebenta ng impormasyon sa kalaban at nararapat lamang na patayin. Sa mismong araw ng pag-atake, palihim na lumapit ang suspek sa likuran ni Obolensky habang hawak ang isang pistolang Makarov. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang kalabitin niya ang gatilyo, pumalya ang armas at nagbara ang bala. Ang pagkasira ng lumang barilang naging manipis na hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan para sa Ukrainian commander na walang kamalay-malay sa panganib na nagbabadya sa kanya. Agad na nasamsam ng pulisya ang baril at mga bala matapos maaresto ang suspek. Sa paunang interogasyon, inamin ng matanda na nakuha niya ang armas mula sa isang hindi kilalang lalaki sa Kharkiv na nag-abot nito bilang bahagi ng plano. Ang pag-aming ito ay nagbukas ng panibagong anggulo sa investigasyon upang matukoy ang buong pangkat ng mga sabuterong nagpapatakong sa loob ng bansa para sa kapakinabangan ng kalaban. Sa kasalukuyan, abala ang mga awtoridad sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng taong nagbigay ng armas at sa iba pang posibleng kasabwat. Sinisiyasat din nila kung may naganap na pagtagas ng impormasyon tungkol sa iskedul at mga kilos ni Colonel Obolensky. Higit pang pinatindi ang seguridad sa paligid ng matataas na opisyal ng militar upang maiwasan ang anumang katulad na insidente na maaaring magpahina sa kakayahan at moral ng buong hukbong sandatahan. Sa kabila ng mabigat na akusasyon mula sa panig ng Ukraine, nananatiling tahimik ang pamahalaan ng Russia. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Kremlin o ang kanilang kagawaran ng depensa tungkol sa usaping ito. Ang ganitong pananahimik ay karaniwang tugon ng Moscow sa mga akusasyon ng pagpaslang sa labas ng kanilang bansa, habang patuloy na lumalalim ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkatunggaling panig. Sino nga ba si Ihor Obolensky na naging pangunahing target ng umano'y mga ahenteng Ruso? Sa pagsisimula ng digmaan noong taon 2022, nagsilbi siya sa tanyag na Special Operations Forces ng Ukraine. Dito niya ipinamalas ang pambihirang husay sa pakikipaglaban at taktikal na pagpaplano na nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isa sa pinakamahuhusay na batang opisyal ng militar. Matapos ang kanyang panunungkulan sa Special Operations Forces, tinanggap ni Obolensky ang imbitasyong sumali sa Kharkiv Volunteer Unit. Ang unit na ito ay binuo sa Kharkiv bilang tugon ng mga mamamayan upang ipagtanggol ang kanilang lungsod laban sa mabilis na paglusob ng mga puwersang Ruso. Ang kanyang pamumuno sa unit na ito ang naglatag ng pundasyon para sa mas malaking papel na gagampanan niya sa depensa ng bansa. Noong unang bahagi ng taong 2023, opisyal na inayos ang Kharkiv Volunteer Unit at ginawang 13th Brigade sa ilalim ng National Guard ng Ukraine. Itinalaga si Obolensky bilang pinuno ng brigadang ito. Isa itong mahalagang hakbang upang gawing mas propesyonal ang mga puwersang voluntaryo na napatunayang mabisa sa pakikipaglaban sa mga kritikal na lugar ng digmaan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sinimulan ni Obolensky ang malawakang reforma sa sistema ng pamamahala ng unit. Ipinatupad niya ang mga pamantayan ng NATO sa komunikasyon, pagsasanay at paggawa ng mga desisyon. Layunin ng pagbabagong ito na gawing mas mabilis, organisado at makabago ang kanilang mga operasyon na naging mahalaga upang makasabay sila sa mga kagamitan at estratehiya ng mga kaalyadong bansa sa kanluran. Dahil sa tagumpay ng mga reforma, nagpasya ang General Staff ng Ukraine noong taong 2025 na magtatag ng isang buong corps batay sa Kharkiv Brigade. Pinangalanan itong Second Corps at muling itinalaga si Obolensky bilang pinuno nito.
Ang mabilis na pag-unlad mula sa isang maliit na unit ng mga voluntaryo tungo sa isang ganap na core ay itinuturing na isang malaking tagumpay. Bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon at katapangan, iginawa ni President Zelensky kay Obolenski ang titulong Hero of Ukraine noong ika-15 ng Hulyo. Ito ang pinakamataas na parangal na maaaring matanggap ng isang sundalo sa bansa. Lalo nitong pinatibay ang kanyang katayuan bilang isang pambansang simbolo ng paglaban at katatagan sa harap ng patuloy na pananalakay ng kalaban. Noong unang bahagi ng taong ito, kinilala ng pahayagang Kyiv Independent ang Second Corps bilang isa sa 3 pinakamatagumpay na unit sa 18 bagong tatag na corps ng Ukraine. Ang pagkilalang ito ay patunay ng disiplina at kahusayan ng mga sundalo sa ilalim ni Obolenski na patuloy na nagpapakita ng pambihirang katatagan sa kabila ng kakulangan sa mga armas at kagamitan sa larangan ng digmaan. Kamakailan lamang naging abala ang mga puwersa ng Second Corps sa pagtatayo ng malawak na hanay ng mga depensa. Kabilang dito ang mga kanal laban sa tangke, matitibay na kuta at iba't ibang harang sa kahabaan ng 135 kilometrong linya ng labanan sa Kharkiv. Mahalaga ang mga depensang ito upang mapigilan ang anumang balak ng Russia na maglunsad ng malalimang opensiba sa rehiyon. Ang tangkang pagpatay kay Obolenski ay sinasabing bahagi ng mas malawak na gawain ng paniniktik ng Russia. Ayon sa Ukrainian intelligence, paulit-ulit na naghahanap ang Moscow ng mga lokal na mamamayang madaling mahikayat sa pamamagitan ng pera o panlilinlang upang isagawa ang pagpaslang sa mga opisyal. Ang ganitong maruming taktika sa likod ng mga linya ng labanan ay naglalayong sirain ang moral ng hukbong Ukrainian at lumikha ng kaguluhan sa pamumuno nito. Matatandaang noong Marso, inihayag ng SBU ang pag-aresto sa isang Ukrainian drone pilot na hinikayat din umano upang patayin si Andriy Beletsky, ang commander ng 3rd Army Corps. Ang seryeng ito ng mga nabigong tangkang pagpaslang ay nagpapakita ng matinding labanan sa lihim na larangan na nagaganap kasabay ng digmaan. Habang nagpapatuloy ang mga sagupaan, nananatiling alerto ang Ukraine laban sa mga kaaway sa labas at sa mga taksil na kumikilos sa loob ng bansa.